Si Steve Dalisam po ang spokesperson ng AirAsia. Ay nasa ating linya ngayon, girl, dahil po sa nakatanggap tayo na ilang pong mga complaints nitong Pasko dahil din po daw sa mga flight cancellations, delays, etc. Oo, ano nga ba nangyari noon? Ito nga po, tanungin natin mismo mula sa spokesperson ng AirAsia, Sir Steve Dilisan. Good morning po. Good morning, DJ Chacha at saka Manong Ted. Yes. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas, Sir Steve. Thank you for being on the show. Para nga po klaruhin, itong nangyaring aberya sa AirAsia last December 24. Ang dami pong mga nag-post online tungkol sa mga scheduled flights na na-delay ng paulit-ulit at ilang beses. Hindi lang isa, marami-rami po ito, sir. Ano po ba nangyari nung araw na yon? DJ Chacha. Actually, nandun tayo sa Terminal 2 nung araw ng December 24. At yung nangyari sa mga, first and foremost, no, dun sa mga pasahero ng AirAsia, kami po ay humihingi ng paumanhin. Mangyari kasi, the previous days, nagkaroon ng compounding delays. Gawa nga po ng nagkaroon ng non-scheduled maintenance yung ilan sa ating mga eroplano. So in view of safety, hindi po talaga natin ililipad yung eroplano unless na dumaan ito sa maintenance na check, ma-release ito ng ating mga mekaniko. Ang nangyari po, nag-compound pa yung problema dahil nagkaroon din ng ATC or air traffic congestion noong mga panahon na yun. Just to give you an example, halimbawa, meron po kaming eroplano na galing ng Narita, Japan. Papunta po siya ng Manila, i-utilize po siya para sa isang domestic flight. Pero gawa nga po ng ilang beses na nag-hold yung eroplano sa ere, napilitan na pong mag-divert yung ating piloto papunta ng Clark para mag-refuel. So ito pong mga instances na ganito po, no, isa sa mga dahilan din kung bakit nagkaroon po ng rescheduling yung mga flights. Sa kagustuhan din po natin na agad maayos yung problema, ang ginawa po natin as yung to resolve yung problema natin sa delay, nag-charter din po tayo ng mga eroplano mula sa mga industry partner natin sa Philippine Airlines at saka sa Royal Air. Even po yung ating mga airline operation center sa ASEAN tulad po ng Malaysia at saka ng Thailand, may ilang flights po sila na inoperate on our behalf. Pero itong mga to po, syempre kinailangan din siya ng documentary approval mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. So kinailangan din po namin ng panahon para mag-normalize yung situation. Kahapon po, nandun ulit tayo sa airport. So we made sure na mas maayos na po yung sitwasyon kahapon. So isang buong araw po ito nangyari, December 24, sa mismong karamihan humahabol for the Noche Buena. Ilang flights nyo po ang apektado? Very unfortunate po talaga na nung mismong December 24, na-move yung mga flights natin. Halos on that day po, talagang nag-domino effect siya dun sa aming operations. And yung mga kababayan natin, naiintindihan natin yung frustration nila. Ang ginawa po natin, nag-serve po tayo ng halos unlimited na po yung pagkain na sinerve natin. Yung hotel accommodation, nagbigay din po tayo para dun sa mga na-reschedule yung flights. And ang ginawa po natin agad-agad, yung prinoseso po natin yung refund. So kahit nalipad po nila yung ruta, nagbigay pa rin po tayo ng refund dun sa kanilang biyahe. We understand na hindi po ito sapat para po dun sa inconvenience, pero ginawa rin po namin ang lahat para po ma-minimize po agad yung problema. Sir, ulitin ko lang yung tanong ko, ilan po ulit na flights ang naapektuhan noong December 24 at ano-ano pong mga flights ito? So far, yung mga flights po na ito, mostly domestic po yung naapektuhan. So meron po mga flights ng Katiklan, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Tagbilaran, Puerto Princesa. So ito po mostly mga, particularly yung Katiklan, isa pa sa limitation namin, DJ Chacha, kasi may sunset limitation doon. So yung mga flights natin, supposedly ng Katiklan, hanggang around 5 to 5:28 lang pwede mag-land at mag-depart yung Airbus 320 doon. Dinivert natin ito sa Kalibo at from there, nagbigay tayo ng transfer ride papunta ng Katiklan. Oo, mostly domestic flights, pero may nabanggit din po kayong international flight na nagkaaberya na sa Clark na po bumaba. Oo, kinailangan niya ng mag-refuel sa Clark kasi supposedly maglaland na siya sa Manila. Oo. Pero dahil nga ilang beses na rin siyang nag-hold, umiikot around dito sa vicinity ng Manila International Airport, kinailangan niyang mag-refuel sa Clark. Pero ang nangyari naman doon, pagka-refuel naman niya sa Clark,
yung mga crew na lumilipad noon, lumagpas na rin sa flight duty period dun sa legality. So kinailangan pa namin magpadala ulit ng panibagong crew para ilipad ulit yung eroplano pabalik Sir, ng Manila. are we talking about 50% of the flights on that day, December 24? O Siguro lahat mga po nasa ba ng 60% flights ng... to 80% ng flights natin 80%? talagang naapektuhan. Oo. At pagkatapos naman po noon, kinabukasan, which is kahapon, and bumalik na po sa normal itong mga flights ng AirAsia. Opo, na-mitigate na po natin yung situation. Gawa po ng nag-charter po tayo ng flights mula sa partner natin sa Philippine Airlines. So nilipad po nila yung ruta natin from to Cagayan de Oro, Puerto Princesa, and then Tagbilaran. Tapos doon naman po sa Royal Air, sinarter din po natin yung flights nila papuntang Davao. So lahat po ng mga pasahero natin, naisakay po natin ng maayos kahapon. 80% of flights, medyo malaki-laki pong porsyento iyon, sir. Ano? At nasabi niyo po kanina, binanggit niyo na inaalaw niyo yung mga nakabook na i-refund ang pera. But how long will it take bago po nila mabawi yung kanilang pera? Kasi kahit i-allow nyo sila, baka naman abuti ng 6 months or a year na naman sa pag-refund po. Kasi isa rin yan sa madalas na pinoproblema, hindi lang naman po sa inyong kumpanya, maging halos sa lahat ng airline companies. Yung refund matagal mabawi. So kinausap po natin lahat ng ating mga pasahero and we assured them na within 7 days ay papasok sa credit account nila yung value ng ticket nila. So kahit na nalipad nila yung plane ticket dahil po delayed yung ating flight, papasok po dun sa kanilang credit account sa AirAsia yung value ng kanilang ticket at magagamit po nila ulit yon sa kanilang future flight. So ibig sabihin, in-expedite po natin yon kahit nga po yung iba, DJ Chacha, na halimbawa meron po silang transfer from Caticlan to airport to Boracay, yun din po, pre-necessary po natin yung refund nung kanilang transfer ride. Kinailangan lang po nila na i-email sa atin yung proof, yung resibo po nung value po nung transfer ride po na yun para ma-expedite din po namin yung proseso. Well, sana nga po ma-expedite ninyo dahil doble pa sakit yan, sir, no? Opo, yung parusa, yung parusa ng pasahero dahil nag-AirAsia po sila dahil nga sa tiwala sa inyo, and then the frustration, mabuti nga wala pa nagdidemanda sa inyo. Actually po, nandun po tayo sa mismong service desk. Ako po, personal ko rin pong hinirap yung mga kababayan natin. Naintindihan talaga natin yung kanilang frustration nung mismong araw na yon. Kaya nga po, lahat po ng mga officers at saka yung buong management team po ng AirAsia nasa airport po at tuloy-tuloy po ito hanggang sa makabalik yung mga kababayan natin from the holiday vacation. Opo. Yan po ay sa center, no, sa NAIA. Doon sa mga probinsya, kaya nga po, kung saan kayo nga nakabase. Pero sa mga probinsya, sino humaharap doon? Kumbaga counterpart ninyo. Example, in Cebu, ito ho din yung mga nag-trending, di ba? Yung mga nag-post na ilang delay na po and then finally, hating gabi na sila lilipad. Ang iba nga po, nagdesisyon na bumili nga po ng ibang ticket sa ibang airline. Sa ganun po mga sitwasyon sa mga lalawigan, sino pong humaharap doon? Manong Ted, meron naman po tayong training na ibinigay dun sa ating mga managers, yung sa mga outstations natin for crisis communications. So we made sure na lahat po ng mga pangangailangan ng mga affected guests po natin ay natutugunan, such as yung food, refreshments. Maya't maya po may mga umiikot po doon. Opo. Sige po. At yung nga napakahirap na sitwasyon. But we are happy na maalaman na kayo mismo ang humaharap. Kasi yun po din ang kakulangan minsan ng ilang pong mga airline, yung walang talking head na haharap at mag-a-absorb noong pong sentimiento ng pasahero. Yun, dapat matibay loob mo dun dahil ikaw yung makakatanggap na masakit na mga salita, di po ba? Totoo po yan. Medyo araw ng Pasko, tinanggap natin lahat ng mura at saka lahat po ng sama ng loob. Pero parte po ng trabaho natin yan, Manong Ted. Opo. Yung atin po ang kinakailangan sa mga airline, sa mga frontliners din na dapat mahaba-haba ang pasensya mo at yung kapasidad mo to absorb itong mga masakit na salita, kakayanin mo kasi nga yun din po ang nagiging sitwasyon
sa mga krisis na kinakaharap po ng ating pong industriya. So Sir Steve, ang balita ko, kayo po ay magpo-full-time na hong piloto at meron na kayong bagong tagapagsalita dyan? Hindi po, Manong Ted. Tayo po ay, ako po lumilipad po ako every Thursday and Friday. Pero for this particular situation, hindi muna po ako lumipad and I made sure na tayo ay on ground na nagmamanage po ng sitwasyon. Opo. So hindi yung akin na balitaan na kayo ay magpo-full-time na magpipiloto at meron ng bagong spokesperson pong AirAsia. Hindi po, kayo pa rin pero po ang may spokesperson. makakasama po kami, Manong Ted, na mag-handle po ng reputation sa ating team para ma-make sure niya yung mga ganitong circumstances ay matrain ng gusto yung ating mga staff. Opo, hindi. Tsaka yung kung sakasakali meron po sa inyong papalit o meron sa inyong alalay, dapat trained yun sa natulad nyo na mahinahon, mahusay, at mapagkumbaba. Kasi pag mahinahin ang pasensya nun, baka maboljak. Opo. Kailangan po talaga, Manong Ted, trabaho natin, public service naman po. So, naiintindihan talaga natin yung sitwasyon. Last na lang, Steve, bago ka namin pakawalan, hindi naman daw on 31 o sa mga susunod pang araw, mauulit daw itong nangyaring aberya last December 24 kasi malaking porsyento, yung 80%. Opo. Sinisiguro po natin na mas maayos na po yung sitwasyon. Tinulungan na po tayo ng ating counterparts sa yung AirAsia Thailand at saka yung AirAsia Malaysia will operate yung ating Bangkok flights, yung Kuala Lumpur at saka Kota Kinabalu. And dito po magpapatuloy yung chartered flights natin dun sa ating mga partner airlines para po masiguro na maayos. Para masiguro. Para masiguro po na maayos. Opo, masiguro na maayos po yung sitwasyon and maiwasan po nating maulit yung nangyari sa atin nitong December 24. Oo. So ibig sabihin yung mga hindi nakalipad ng mga eroplano ng AirAsia ay pa rin on standby ngayon at ang ginagamit nyo are chartered flights nitong mga partner po ninyo na airline companies? Linawin ko lang po, nakakalipad po lahat ng mga eroplano natin. Sadya lang po na meron po tayong eroplano na kinailangang i-subject to maintenance repair. Ito po yung inayos po yung to be technical about it. Yung isa, yung weather radar. So, kinailangan po namin mag-intay din ng spare parts galing sa Airbus. So, ito po, dumating na. So, kinukumpuni na po yung eroplano. Nag-return to service na po. So, may mga isa o dalawang eroplano lang po kami na nasa maintenance repair pa rin, pero the rest of our aircraft lumilipad po kasabay po nung chinarter natin at yung mga eroplano ng ating nung ating airline operation center sa Thailand at Malaysia. Meron ho bang mandatory face mask sa loob ng plane ngayon? Manong Ted, wala na po. Pero yung iba po, dahil nga nangangamba pa rin na yung may nagsasabi na ibang variant pa rin ng COVID, wala naman pong limitation sa pagsusuot ng face mask. Pero insofar as safety as concerned na sa aeroplano, meron naman pong HEPA filter yan at wala na pong mandatory face mask. Okay, sige po. Salamat po Sir Steve sa inyo pong panahon at kami tatawag kung kinakailangan para po sa paliwanag po ng inyong kumpanya. Of course, anytime po, Manong Ted at saka DJ Chacha, bukas po lagi yung linya natin. Merry Christmas po. Maligayang Pasko po and happy holidays sa inyo. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.